Hello, good afternoon, magandang hapon. Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao, si ikaw, si ako. Yan. Hindi po sana ako magla-live, kaya lang bawat buksan ko YouTube, Facebook, is ang hot issue ngayon, is ang topic. Yun ang opinion tinatalakay ng mga iba-ibang vloggers. Ako naman po, makikitalakay na rin ako, pero siyempre iba naman po yun pamamaraan ko ng pagtalakay sa issue. Pero bago ang lahat, reminder na naman po. Reminder sa lahat ng lingkod bayan. Public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, lumayo ka sa kalan. Ibig sabihin, kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong tila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Yan po, huwag kayong nagagalit pag napupuna yung mga salita at kilos at galaw nyo dahil ginusto nyo yan na maupo dyan sa pwesto nyo. Hindi naman namin kayo pinilit. Kayo ang nag-apply, kayo ang nagpresenta sa amin na taxpayer, kaya kayo nandyan. Kaya wala po kayong karapatan na magreklamo kapag kayo po ay napupuna. Yan po. Ano po ba ang issue ngayon na tatalakayin ko? Mainit na mainit ngayon ang issue ng ICC. Yan. Nung pong bago mag-December, nag-post na po ako. Ang title po ng post ko na December po yun ICC is coming to town. Yun po obserbasyon ko lang. Parang naramdaman ko lang. After 1 week, yun, may balita na pumasok na yung ICC, gano'n, sa Pilipinas. Pero marami nagsasabi na hindi pa nakapasok. Sabi, in-interview yung Bureau of Immigration, wala pang ICC pumasok. Yun, ang sabi nila. Pero yung kanina, nabasa ko, in-interview si dating Senador Antonio Trillanes, nasabi niya, noong December 20, 2023, pumasok na yung ICC at sila ay nag-imbestiga na. Sa katunayan nga daw, nakaalis na yung ICC, nakabalik na sa The Hague. Pero yun po yung first na investigation nila. Ang inimbestigahan po nila yung mga prime suspect sa crime against humanity o krimen laban sa sangkatauhan. Sino po yung inimbestigahan nila? Sino po bang prime suspect? Sa pagpatay dun sa 30,000 na naghihirap, nagugutom, na ordinaryong tao na pinatay na walang due process. Sino po bang prime suspect doon? Siyempre po, public knowledge, ang una, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, si Senador Bato de la Rosa. Pangatlo, si Ginoong Bongo. At sinasabi pa ng isang media outlet na kasama raw si Vice President Sara Duterte. Sila yung mga prime suspect. Kaya ibig sabihin, yung first level, ang inimbestigahan nung pumasok yung ICC. Yung po. Pero sabi ni Ginoong Trillanes, babalik para po sila, mag-imbestiga rin yung mga nasa mababang rangko. Siguro mga pulis, yung nagsagawa ng extrajudicial killing, pwedeng may teniente, may kapitan, may major, may colonel, may general. Yun po siguro yung susunod na imbestigahan ng ICC. Kaya, yun nga. At yung warrant of arrest daw, malamang magpalabas ang ICC sa kalagitnaan ng 2024, meaning mga June, ganun. Buwan ng June o July. Yan po. Kaya, malamang po, kahit sino po sa ordinary court na may kaso po, pag may kaso po at hinabla ka at alam mo ikaw ang may kagagawan ng krimen, kakabahan ka na. Ngayon, kung inosente ka naman, hindi ka kakabahan. Kasi may kasabihan, ang isang taong inosente ay kasimbangis ng isang leon na handang harapin
ang anumang bintang o anumang kaso na ibinibintang sa kanya. Pero ang taong tumatalilis, umiiwas, pinapalagay na siyang may gawa ng krimen na ibinibintang sa kanya. O, yan mo po. Kaya, yung mga may kagagawa ng crimes against humanity, alam naman nila sa kanilang sarili na kung sila involved o hindi. O alam nyo naman yung lagi sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, ayaw na ayaw niyang pumasok yung ICC para mag-imbestiga. Bakit ayaw niya? Kasi kung inosente siya, welcome kayo, imbestigahan niya ako. Dapat ganon din si Mr. Duterte. Ganon din si Ginang Sara Duterte. Ayaw niyang pumasok yung ICC. Kung sila ay mga inosente, dapat kasimbangis sila ng leon na handang harapin yung mga krimen na binibintang sa kanila. Ganon po yun. Kaya, mainit yung issue kanina. ICC. Kaya ngayon, hindi papansin, tahimik si Senator Bato de la Rosa. Dati, sinasabi ni Ginong Bato de la Rosa na naniniwala daw siya kay President Bongbong Marcos sa sinabi niya na hindi niya papapasukin yung ICC. Kaya nga sabi ko noon, yung sinasabi ni President Duterte na weak leader, yung weak leader ngayon ang inaasahan nila. Sa kanya ngayon nakasalalay ang kalayaan at kapalaran ni Duterte, ni Bato de la Rosa, ni Sara Duterte, ni Bongo, at ng mga iba pa. Yung sinasabing weak leader ni Mr. Duterte, siya ngayon ang inaasahan nila at sa kanya nakasalalay ang kalayaan at hinaharap ni Mr. Duterte at ng kanyang mga kasabwat na involved sa pagpatay sa 30,000 na naghihirap, nagugutom, na ordinaryong taong pinatay na walang due process of law o walang angkop na proseso sa pagpatay sa kanila. Yan lamang po. Maiksi lamang po ito sa akin. Opinion ko lang naman po ito. Kaya yung kasabihan nga na lahat ng simula may katapusan. Lahat ng utang dapat pagbayaran. Yan lamang po. Maiksi lamang po ito. Basta ang issue, sabi ni dating Senador Trillanes, dumating yung ICC, nag-imbestiga na sila, bumalik na sa The Hague. Ang inimbestigahan nila, yung first level, yung mga prime suspect, kinabilangan ni Duterte, Bato de la Rosa, Sara Duterte, Bongo. Babalik uli yung ICC, mas mababang level, imbestigahan nila, yung mga involved mismo. Siguro, yung mga pulis, gano'n. Rang contingente pataas hanggang general, nagsagawa ng bang, 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 ratatatatat. Yun. Bunga nun, 30,000 ang namatay na walang due process. Ang maganda naman po dito, sana harapin na ni Mr. Duterte ito. At kung inosente siya at yung mga kasama niya, doon nila sabihin sa ICC, Mr. ICC, ano po ang ebidensya ninyo na kami ay nakagawa ng krimen laban sa sangkatauhan? At least may due process. Samantalang yung 30,000 na pinatay, wala pong due process. Sabi ni Duterte nun shoot to kill. Sabi niya, shoot them dead. Di ba? Tapos sideway ko pa po to. Sabi ni Duterte nung pag inuutosan niya mga pulis, ako ang bahala sa inyo. Sabi niya, kapag pagpakondik kayo, ipapardon ko kayo. Sabi ni Duterte sa mga pulis, anong nangyari doon sa pumatay kay Kian de los Santos na convict? Ngayon nakakulong. Tinulungan ba sila ni Duterte? Wala, salita lang, panay kayabangan. Ngayon, yung mga lower rank na pulis na involved, na inutusan ni Duterte yung pumatay sa 30,000 na naghihirap at nagugutom na ordinaryong tao, matutulungan ba niya ang mga ito? May liligtas pa niya ba ito? ICC yun yung Kikian de los Santos nga
nandito sa Pilipinas, hindi niya natulungan na convict. 2 yata o 3 pulis yun, habang buhay na pagkakulong. Natulungan ba ni Duterte? Wala, panayabang lang noon. Sabi, akong bahala sa inyo. Pag na-convict kayo, ipapardon ko kayo. Sabi niya sa mga pulis, kaya lalong lumakas ang loob ng mga pulis na pumatay. O ngayon, yung mga involved na pulis, kapag may warrant pa, pares na sila. Ano magagawa ni Duterte na tulong sa kanila? Eh, yung sarili nga niya, hindi niya na matulungan ngayon. O, diba? Yun lang po. Basta tandaan po natin, lahat ng simula, lahat ng may utang dapat pagbayaran. Dapat natututo tayo sa kasaysayan eh. History repeat itself. Kaya lang iba-ibang aktor ang maganap. O si Hitler. Ano nangyari kay Hitler? Kay Ceausescu o ng Romania. Kay Idi Amin ng Uganda. Si Mussolini ng Italia. O si Napoleon Bonaparte ng Pransya. Si Saddam Hussein na binitay. O si Muammar Gaddafi na pinatay ng kanyang mamamayan. O marami pong kasaysayan ng kanyan. Kung bakit hindi natuto si Mr. Duterte sa kasaysayan. O hindi siya nagbabasa ng kasaysayan. Kaya akala niya nung panahon niya siyang hari forever. O kaya lahat ginagawa niya. O ngayon, ito na ngayon yung kanta ni Frank Sinatra. The end is near, Mr. Duterte. Yun lamang po. Ito po, komento ko lang to, opinion ko naman to. Kaya iba naman yung mga vlogger. Kasi mga vlogger, iba yung kanila. Iba yung style nila ng pagtalakay ng issue. Ako, nagtatalakay ako, parang face to face tayo nag-uusap. Parang face to face, kausap ko si Mr. Duterte. Yun lamang po. Kaya Mr. Duterte et al. Sa salita kasi ng korte yan sa abogado parang yun Duterte and Company. Yan sana yun Pero sa korte, Duterte et al. May sabihin, si Ginoong Duterte at kanyang mga kasabwat, harapin ninyo ang binibintang na krimen sa inyo na crime against humanity. Okay po Yun lamang po, maiksi lamang po to. Kaya Mr. Duterte, abogado ka, dati kang tiga-usig. Alam mo yung discard, alam mo yung mga trial techniques. Doon mo patunayan sa ICC sa The Hague, kontrahin mo lahat. Yung ebidensyang ilalabas, kontrahin mo lahat yung mga testimonyang ilalabas ni Matubato at ni Las Cañas. Malamang po, hindi na kayo nakakatulog sa paghahanda ng depensa ninyo. Pangalawa, sino ang magiging abogado nyo ICC? Nako, $1 million po ang bayad dyan. Kasi buhay kalayaan nyo po nakataya. Sino? Si Harry Roque. Kasi ayun sa balita, si Harry Roque lang accredited na humarap sa ICC. Kung kulang pa si Harry Roque, mag-hire kayo ng mga international lawyer na accredited sa ICC. Yun, $1 million ang bayad nun. Pero malamang, sa dami ng kwarta nyo na bilyon-bilyon, na sabi ng balita na accumulate ninyo during your term as public official. Noong 2021, 4.5 billion ang huli nyong intelligence fund. Sabi ng COA, inubos nyo yung kahit piso walang natira. Saan nyo dinala yung 4.1 billion noong 2021? Si Sara Duterte, nung mayor siya, mahigit 6 na bilyon ang kanyang confidential fund. Di ba? Problema, may bagong ruling yung Supreme Court. Bago, sabi niya, ang confidential fund ay dapat pag ginastos directly connected to law enforcement. Paano ngayon yan? Baka ipabalik ng Supreme Court yung mga intelligence fund na yan kasi ginastos na hindi dun sa dapat paggastusan. Si Pulong Duterte,
Anong sabi ni Mr. Duterte? Nung tinanggalan ng confidential fund si Sara Duterte, pinakaratin o pinakanabubulok na institusyon ang Kamara de Representante. O, di ba? Yung pala, bandang huli, ang sinasabi niyang bulok, yung anak niya, si Pulong. Ang bulok, bakit bulok? Siya pala pinagsasabihan niya na sandamakmak ang confidential, ang pork barrel. 51 billion. Nagsimula ng 2019, 2020, 2022. Saan dinala ni Pulong Duterte yung 51 billion? Sabi ni Saldico, hindi fake news kasi binerify ko sa DBM, binerify ko sa DPWS. Talagang meron. 51 billion, saan mo dinala, Mr. Polo Duterte? Hindi mo na-solve yung baha dyan sa distrito mo. Lubog ang bahay, lubog ang kalsada, hindi mo naayos ang drainage. Saan mo dinala 51 billion? Magkwentuhan tayo, magkano kita? Sabi ng mga iba, pag pork barrel sa congressman, senador, 30 to 40% ang kita o kupit. Kukwentahin ko na lang, wag lang 30% o 40%. Ang computation, kita equals 51 billion times 20% o 0.2 equals 10.2 billion. Napakababang interest rate yung ginamit ko, 20%. Sabi nung iba, 30 to 40. Pero ideal na siguro yung 20% na computation ng SOP. 51 billion times 0.2 equals 10 billion 200 million. Ang approximately kinita ni Pulong sa loob ng 3 taon. Kaya pala nung may convention ng PDP laban doon Di ba inagaw nilang PD laban kay Coco Pimentel? Nag-convention sila. Nandun yung mga mayor, governor, sandamakmak. Ano sabi ni Duterte? Sako-sako ang pera natin. Sabi niya, sako-sako yung pera niya ibibigay sa mga miyembro ng PDP laban. Yung pala may pinaghuhugutan talaga siya. Nasako-sako ang pera. Na ngayon lang i-divulge, ngayon lang lumalabas. Di pa ba? Kaya sabi ko nga isa pa pala issue. Yung pamilya Duterte, yan ang talagang ideal na example ng political dynasty. Yung tatay presidente, yung anak na babae vice president, yung anak na lalaki mayor, yung anak na lalaki congressman, all in the family. Yan ang ideal na political dynasty. Yan pa. Nasa kanila na lahat ang kwento ng politika. May sawag nga ako dyan kung isa sa pelikula yung pamilya ng Duterte ang title dapat The Duterte's Web of Corruption. Dapat yun ang title niya, The Duterte's Web of Corruption. Ibig sabihin, alam nyo yung web, yun yung sapot ng gagamba. Sila nandun sa isang sapot, doon sila umikot-ikot na isang pamilya. Na yung sapot, yun yung politika nilang ginagalawan. Tapos yung kita, doon din umiikot. Sa sapot na yun. Hindi pwedeng lumalabas. Kaya, Duterte's Web of Corruption. Kung isa sa pelikula, kung ko lang yan, yung kuro-kuro. Yan ang sabi ng kaibigan kong Hapon. So, bali ang issue, balik ko yung main issue. Sabi ni Mr. Trillanes, nag-imbestiga ng ICC, dumating noong December 20, 2023. Ang inimbestigahan nila yung mga prime suspect. Ni Duterte, Bato, Sara, Bongo. Yan. At mga iba pa. Di umuwi na The Hague. Yung ICC stay. Tapos sabi pa ni Senator Trillanes, babalik pa raw. Nag-imbestiga pa rin. Para doon sa mga medyo subordinates na lang. Yung sabi ko, pwedeng tenyente, kapitan, major, colonel, general. Na nagpatupad mismo ng extralegal killing. Na bunga
30,000 na naghihirap, nagugutom, na ordinaryong tao, pinatay na walang due process of law. Yan po Pero ako naman sabi nga sa Constitution the accused presume innocent unless the contrary is proved. Si Duterte at yung mga katropa niya, hindi pa naman sila akusado. Kasi wala pang kaso na pinapile for investigation pa lang. Kaya dapat nag-prepare na rin ng depensa si Mr. Duterte. At kung wala talaga silang kasalanan, dapat sila kasimbangis na yon na harapin ang anumang krimen na binibintang sa kanila. Kaya lang sa kanilang pananalita, kilos at galaw, sila ay umiiwas o tumatalilis sa mga krimen na binibintang sa kanila. Ibig sabihin, pinapalagay na silang may gawa. Yung pa summarize ko po, sabi ni Mr. Trillanes, dumating noong December 20, 2023 si ICC. Prime suspect, inimbestigahan, umuwi na sa dahig. Babalik, hindi alam kailan babalik. Yung medyo subordinates ang imbestigahan. Tapos, sa kalagitnaan ng taon, siguro hanggang June o mas maaga, magpapalabas ng warrant of arrest. Anong issue yan? Paano yan? Paano kung nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC? May dadating bang pulis na taga-Netherlands? Wala po. Ang huhuli po kay Duterte at sa kanyang mga kasabot, law enforcer po ng Pilipinas, mga pulis ng Pilipinas o kaya NBI. Yun po sila. Sila po ang huhuli mismo kay Duterte. Yung sinasabi ni Duterte noon na, mga pulis ko. Yan, yung mga pulis niya, ang huhuli din sa kanya at sa kanya mga kasabot sa pagpatay sa 30,000. Di po ba? Mabigat po ang ICC tulad po nung si Vladimir Putin. Inisyuhan siya ng warrant of arrest. Hindi marami buong mundo hindi makapaniwala na yung isa sa makapangyarihan sa buong mundo may arrest warrant. Kala nyo ba hindi natakot si Vladimir Putin? Hindi siya nag-attend doon sa South Africa nung BRICS Summit, kasi yung BRICS nag-introduce sila ng yung currency na yung pera nilang bansa nila pwede nang gamitin na direct, hindi na i-convert muna sa dollar. BRICS meaning Brazil, Russia, India, South Africa, China. Ibig sabihin ng BRICS. Hindi nag-attend si Vladimir Putin. Ano sabi ng presidente ng South Africa? Mr. President of Russia, wag kang nang pupunta rito. Mapipiliting kaming arestuin ka. Mag-zoom ka na lang. Kaya hindi nagpunta si Vladimir Putin, natakot. Kasi obligasyon ng South Africa na hulihin si Vladimir Putin. Kasi miyembro ng ICC ang South Africa. Kaya ganyan po kabais, kamakapangyarihan ang ICC. Nung una, tinatawanan nila bato. Sa kala ni Duterte yung ICC, wala yan. Di ba? Nung inisyuhan ng warrant of arrest si Vladimir Putin, natameme sila na ganun pala makapangyarihan ang ICC. Hindi na umaten si Vladimir Putin sa South Africa doon sa summit ng BRICS. Brazil, Russia, India, South Africa, China. BRICS. Kasi ang issue noon, yung pera nila, yung currency nila, halimbawa yuan, tapos Russian money, direct na, pwede na i-trade, hindi na i-convert sa dollar. Yung pong summit na yun. Pero hindi nagpunta si Putin dahil natakot siya, baka arestuin siya ng South African authorities at isusuko siya sa The Hague sa ICC. Kaya pag nagpalabas po ng warrant of arrest ang ICC, 100% po
maaresto si Mr. Duterte at ang kanyang mga kasabwat na pumatay, na pinapalagay na pumatay sa 30,000 na naghihirap, nagugutom, ordinaryong tao na walang due process. Okay po, yun lamang po. Tinalakay na po lahat to sa balita, sa mga vlogger na sikat. Di ako naman po, di ako sikat. Nakikisaw-saw lang sa kwento. Nakikipagkwentuhan lang sa inyo. Pero yung issue ko, facts po yun, di dismiss. Yan po ay tunay na pangyayari. Okay po, salamat po. Lawrence Santana po, ang ordinaryong tao. Si ikaw. Yan. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang mga leader nating hindi magnanakaw. Yan. Mabuhay ang mga ordinaryong taong hindi mangbang, hindi stupido, hindi bobotante, na patuloy namumuboto na manloloko, sinungaling, manlilinlang, at magnanakaw ng mga politika. Okay po. Goodbye po. Salamat po. Salamat.